I've been looking back along this winding road to the infinite of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than I can say. There's no better way to tell you than to say God's been good. I feel blessed beyond wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. God's been Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong umiere para po sa ating our daily words of encouragement. Tayo po muna yung manalangin before we read our text tonight. Dakilang Ama, Diyos namin banal, salamat sa pag-iingat sa maghapon. Sa lahat ng ginawa niyo, pinupuri ka na at pinapasalamatan ang Panginoon. Pagkalain niyo po ang aming pag-aaral ng inyong salita muli na mapatibay ang aming pamilya. Encourage po kami gumawa ng tama para sa inyong kapurihan. Muli, salamat. Bless you po lahat na nakikinig. Saan po ng kanilang pamilya ngayong gabi, patawad sa kasalanan po sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa Psalm 95 verse number 1 hanggang sa katapusan po. Sabi ng Bible, O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto Him with psalms. For the Lord is a great God. Makati pa rin po ang lalamunan ko, kaya pag-pray niyo po para makapag-praise din po ako bukas. And a king above all gods. So He is a great God and a great king above all gods. In his hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. The sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Yan po ang pamagat natin. And let us kneel before the Lord, our Maker. For He is our God, and we are His people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if ye will hear His voice, verse number 8, harden not your heart, as in the provocation and in the day of temptation in the wilderness. When your fathers tempted me, proved me, and saw my work, 40 years long was I grieved with this generation, and said, It is a people that do err in their heart, and they have not known my ways. Unto whom I swear in my wrath, that they should not enter into my rest. Okay, yan po ang chapter 95, verses 1 hanggang 11. Again, ang ating pamagat ay kinuha po dito sa verse number 6 na sabi ng Biblia, O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord, our Maker. So, karapat-lapat lang po na i-worship natin ang ating Panginoon, and mag-bow down po tayo to recognize His authority over us, and let us kneel before the Lord, our Maker, sabi dyan. So, of course, dahil siya yung Maker natin, tayo yung He is the potter and we are the clay, kinakailangan po talagang i-recognize natin yung Maker natin. Huwag po natin kakalimutan ang mga ginawa ng Diyos sa atin na pagka-create. Hindi lang po tayo create at binubuhay niya po tayo, pinapakain, binibigyan ng lakas, pinoprotektahan, binabangon bawat umaga. Kaya nga po napakarami natin pwedeng pasalamatan at papurihan ng ating Panginoon sapagkat siya ang Diyos natin. Tingnan niyo po dito. Verse number 1. O come, let us sing unto the Lord. Kaya paglinggo, nagkakanta po tayo.
mga kanta na Christ-lifting music, yung glorifying God music. Hindi po mga song na rock and roll or hindi po song na pa-pop up lang po yung katawan pero not glorifying the Lord. Marami pong kanta sa mga simbahan ngayon ay it touches the body but not worshiping the Lord. Diba? Patalon-talon lang po sila pero hindi naman na i-connect yung spirit nila sa Panginoon. So they do not understand the messages of the song, but yung mga instrument nila touches the body, but the message ay hindi na i-connect ang spirit nila sa ating Panginoon. Kaya nga ang pagkanta natin, mga kapatid, ay it should be Christ-lifting. Alright? Kumbaga, natatouch ang ating buhay to the message of the song. And let us make a joyful noise, the Bible says, to the rock of my salvation. Yung rock of my salvation. Tandaan po natin, walang ibang nagligtas sa ating buhay kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po relihiyon, hindi po good works, hindi po penitensya, pagpapako sa cross, hindi po pagsunod ng sakramento or pagsunod ng 10 utos. It's not about us, but it's about what Jesus did on the cross of Calvary. He is the Savior. Acts 4:8 or 4:12, neither is there salvation in any other, but there's only one Savior. Sabi doon Hindi ko po maalala ng exact, pero sabi doon, neither is there salvation in any other, but there is only one name under heaven be given among men whereby we must be saved. But only the name of the Lord Jesus Christ. John 14:6, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father, but by me. Jesus Christ is the only Savior. Kaya nga the rock of my salvation. Hindi po relihiyon, hindi po penitensya, hindi po good works, kundi si Kristo. Pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved through faith, that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya nga po, grace ng Diyos. Minanampalataya lang po natin na siya na ang nagbayad sa atin at tagapagligtas ng ating buhay, kaya tinanggap po natin siya bilang sariling tagapagligtas. Saan tayo niligtas? Sa impyerno. Saan na tayo pupunta? Sa langit. Yung kaligtasan pa lang na ibinigay ng Panginoon sa atin ay let us worship and bow down before His presence. Tomorrow po. Diba? Sa ating mga churches. Sabi pa ng Bible, let us come before His presence with thanksgiving. Bilang pasasalamat. Kaya nga po tayo nagsisimba para mag-worship at magpasalamat. We recognize His blessing toward us na siya ang bumubuhay sa atin. Sino ba yung gumigising sa atin araw-araw? Diyos. Sino bang nagpapakain sa atin? Diyos. Sino bang nagproprotekta sa atin? Diyos. Sino bang gumagabay sa atin? Diyos. Sino bang nagtuturo sa ating mga decision making, giving wisdom? Diyos. Sa katunayan, God is our everything. Therefore, if God gives us everything, we should be thankful. Ano po? Pagpapasalamat po tayo sa ating Maker, sa ating Diyos na nagkaloob po lahat niyan. And let us worship and bow down, di ba? Para sa Panginoon. And the Bible says in verse number 3, for the Lord is a great God. Siya po ay dakilang Diyos and a great King, Hari, above all gods. Kaya small letter G po yan dahil ang God po dyan, gods, ay Diyos-Diyosan ng sanlibutan. Marami po kasing kinikilalang mga ibang Diyos-Diyosan, atheistic or polytheism. Merong Diyos na bato, merong Diyos na kahoy. Nasabi ng Biblia, kinuha niya po yung kahoy sa bundok at inukit niyang mukhang tao at sinamba niya. Pero may mata hindi nakakita, may ilong hindi nakakaamoy, may tenga hindi nakakarinig, may bibig hindi nakakapagsalita, may kamay hindi nakakahawak. Pero Diyos nila yun Pero hindi buhay, kundi a dead God. Yun po yung gods dyan. Okay? And sa halip na siya yung magliligtas sa kanila, pero pag may sunog, yun naman ang binubuhat nila para iligtas. So tandaan natin, ang Diyos natin ay dakila, great King, above all gods.
Kaya nga po, Diyos na buhay, Diyos na nagligtas sa atin, Diyos nakasakasama natin araw-araw. Hindi po patay ang ating Diyos. Buhay po ang ating Diyos na gumagawa ng miracle sa atin sa araw-araw. Di ba? Kaya let us worship and bow down, mga kapatid. And in His hand are the deep places of the earth, the strength of the hills is He also. Sa Kanya lahat ng mga deep places over the earth, of all the earth, and strength of the hills is His. Sa Kanya lahat. Buhay din natin sa Kanya. The sea is His. He hath made it, and His hand formed the dry land. Yung dry land, dyan po tayo nakatira eh. Yung sea, dyan po tayo kumukuha ng kinakain natin, mga isda. Kaya nga sabi ng verse 6, let us come. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Yan po ang gagawin natin bukas, kaya huwag po tayong maalas sa ating panambahan. 7 days in a week, 6 days. Binigyan tayo para magtrabaho, 1 day. Ay mag-worship po tayo, magpasalamat po tayo. Alam niyo po, kung ang Diyos ang bumubuhay sa atin, tapos wala tayong pasasalamat sa Kanya, hindi ka pagpapalain. Kailan? Kahit sabihin sagara ng iyong trabaho, including Sunday, walang progress. Ano ho? Sa katunayan, magulo pang pamilya. Bakit? Walang Diyos. Yung ang mayaman sa Singapore ba o Saudi, pinakamayaman, sabi niya, I have everything. $1 million. I have a large, huge houses, a lot of cars. I have a great business. Pero there's a vacuum in my heart. May kulang, sabi niya. Until Jesus found me. Until I know God. At nung tinanggap ko siya, that fills everything. So, kulang po ang buhay kung wala ang Diyos. Ano po? Kaya let us come, let's worship, and bow down. Ang bow down dyan, pagpapakita ng humility natin, pagkakilala na meron tayong higher authority above all. Kung wala ang Diyos, wala tayo. Kaya nga, sabi sa John chapter 15, para tayong branch, pag naputol ang branch, nahiwalay ang sanga sa kahoy o sa puno, mamamatay ang branch. Malalanta, matutuyo at mamamatay. Kaya nga para mabuhay din po tayo, kailangan po natin ng Diyos. Ano po? Kaya come, let us worship and bow down tomorrow Sunday sa ating pong worship place. See you po. At tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita, pagpalain niyo sa aming buhay at sa inyong mga anak na nakikinig. Sana bukas dalhin niyo sila sa bahay panambahan upang patuloy kami magpasalamat, mag-worship at makinig ng inyong salita. Kausapin niyo po kami. Bless you po ang aming family. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. God bless you po. At see you po bukas sa ating panambahan. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. God bless you all. I love you. Magandang gabi rin po sa mga nakikinig dyan sa Pampanga, Bulacan, dyan sa Abra, sa Pangasinan, sa Ilocanja, sa Batak, sa Candon, sa Asia, sa Korea, sa Amerika. God bless you.